namin kumain ay sakay na ulit kami sa car. At ganda ka talaga. Ayan, biyahe-biyahe lang po kayo ng at tapos nagbibiyahe, siyempre nagkukwentuhan ang mga kwentuhan namin. Alam niyo ba mga kwentuhan namin ang sweetheart ko? Yung nung araw, kung paano kami na-inlove sa isa't isa. Wow. Ayun. Kung paano niya ako niligawan, ano yung mga sweet talks namin, like so, gusto ko kain babe, diba? Tawagan po namin kasi dalawa ay hanggang ngayon ay sweet, love, honey, papa, mama. At mapangarapin po kaming dalawa. At lahat ng pangarap namin mula noong 1978 po kami naging, 79 kami naging mag-boyfriend. At 1 year, 8 months lang po ay naging mag-asawa na kami. Ganun po kabilis ang mga pangyayari sa buhay namin. Kasi hindi ho siya nakatanggi sa kagandahan ko. Kaya bata kami nag-asawa, pero kahit bata kami nag-asawa, naging successful ang aming mga buhay. Kaya tip number 1, para maranasan ninyo ang buhay na masaya kahit bata kayo. Tip number 1, ano sweetheart yun? Tip number 1, huwag kayong mag-aaway hanggang kinabukasan. Kailangan bago dumilim, tapos na. Ganon? Yun yung away. Yan. Yun po ang naging po naming dalawa. Kung magkatampuhan lang po kami, hindi po namin pinapaabot na magdamag ay magkaaway po kami. Kailangan po magkabati kami. At isa sa aming naging kasunduan, pag nagdikit ang aming mga paa o kamay o dumantay, ay magkabati na po. Kahit na wala na pong sorry. Yun ang deal po namin. Kaya po 44 years po, ganun po ang naging sitwasyon namin. Hindi na po kailangan mag-sorry kasi yung pagdikit ng yung paa, pagdikit ng yung kamay, pagyakap sa'yo, ibig sabihin na nun, nagso-sorry na. Yun po ang tip number 1, huwag po ninyong patatagalin ang yung pag-aaway para ma-maintain ang yung pagmamahalan. At ang tip number 2, ano pa yung sweetheart? Tip number 2, kailangan sabay kayong maligo. Oh, ayan po. Ang tip number 2, nung una po ay nahihiya ako, pero nung pong sabi niya, ang iyo ay akin, ang akin ay iyo, at saka yun po, na-maintain po namin yung sweetness namin. Kaya sabay po kaming maligo, kaya enjoy po kami sa aming relationship for 44 years. Lagi po kami nagliligawan. Tip number 3, ito po, pinakamaganda. Tip number 3, sweetheart. Kailangan wala kang barkada, kundi pamilya mo lang. Ayan po, ang tip number 3, nakasanayan po namin. Dati po kasi may barkada siya, minsan susunduin ko lang siya sa inuman na, languna po siya. Ako nasa bahay lang, pero sabi ko sa kanya, hindi ka ako po pwede yan, ako walang barkada. Pag ikaw nakipagbarkada, makikipagbarkada rin ako. At sabi ko, walang ibang magmamahal sa'yo kundi ako, kaya pwede kami magkaroon ng barkada. Pero yung barkada niya, barkada ko, isa lang po. At sabay po kaming umaalis. Kaya mula po noon, hanggang ngayon, kami po talaga ang barkada. At may mga kasama pa kami ngayon. Yun po mga anak namin, mga apo namin, yun po ang kabarkada namin. Kaya enjoy life po kami. Dahil sa tip number 3, pinaka-importante po yun, na barkada mo, asawa mo. Asawa mo, kaibigan mo. Asawa mo ay talagang love na love mo. Huwag mo hanapin ang kahinaan niya, ang hanapin mo yung kalakasan niya. And tip number 4, sweetheart, what is the tip Ito ang number 4? pinakamahalaga sa tip number 4. Walang ibang sentro sa buhay mo, kundi ang Panginoon. Amen. Tip number 4, natandaan niyo po ba?
Kami po, nung kami lang ang hindi namin alam kung sino ang bida sa aming dalawa, siya ba o ako, sino magaling, sino ang matalino, sino may pera, sino may alam, ay lagi po kami nagkakagalit. Pero nung mas sentro po ang Diyos sa buhay namin, at ang naging bida sa buhay namin ay ang Lord, naayos po ang buhay namin. At parehas po kami sumusunod. 1 is better than 2. 2 is better than 2. Pero ang napakahalaga ng tip number 4. Pero ngayon, ito po ang isa pa sa tip number 5. Tip number 5, kailangan ang kaibigan mo ay yung pamilya ng iyong asawa. Ayan. At ako naman, at siya naman, ang kaibigan niya ay ang aking pamilya. Ayan po. Alam niyo po, nagkakasundo po ang mag-asawa pag magbibigay po siya ng pera sa aking mga magulang. Ako naman po ang magbibigay ng pera sa kanyang sa kanyang nanay nung araw. Kaya baga sa kung may hihingin ang partido niya sa kanya, sasabihin niya, humingi ka sa Ate Sally mo. Ako naman din po ganun, humingi ka sa Kuya Nick mo. At yun po ang naging aming usapan po, pagmamahalan. At itinuring po ng mga pamilya ko na talagang kuya na nila ang aking asawa kasi ako po yung pinakamatanda sa aming magkakapatid. At biyaya naman ng Lord, lahat po ng aking kapatid ay ginagalang po kaming dalawa. Kami po ang naging nanay at tatay nila. Kaya yung pagmamahala na yun, yung pagkakaisa na yun, iwasan po yung kaguluhan. Kasi yan po ang pinag-aawayan ng mag-asawa. Yung ang kapatid mo, ang nanay mo, ang pamangkin mo. Pero ngayon po nawala. Pagka may kailangan ng bawat isa, lalapit sa akin. Kaya naiiwasan ang problema ng pamilya pagka nagkasundo po ang mag-asawa na pareho niyong mahalin. At para wala pong wala yung parang takipan. Kasi nga, ganun ang napagkasundoan po namin. Kaya kahit bata kami nag-asawa, 19 years old, naging maayos po ang takbo ng aming buhay. At tip number 6 na po tayo. Mahalin mo ang asawa mo dahil pagtanda mo, siya lang din nakasama mo. Wala nang iba. Ayun. Kaya yung pagmamahalan po, minsan po kasi, minsan narinig ko po sa isang nasabi niya, okay lang magkaanak ako sa asawa ko at priority niya yung anak niya. Sabi ko, bakit ganon? Iba ang pagmamahal sa asawa, iba ang pagmamahal sa anak. Kaya ako nung lumaki po ako, iba yung pagmamahal ko sa asawa, iba yung pagmamahal ko sa anak. May time ako sa asawa ko, may time ako sa mga anak ko at sa mga ibang tao. Pero priority po natin, ang asawa po natin ang ibinigay sa atin ng Lord. Kaya sinawag nga doon na isa na kayong dalawa. Dati ang apelyido ko ay Abad, naging Concepcion na. Kasi nagpasakop na ako sa kanya. Kaya pinaka-importante po, mamahalin natin ang ating asawa at igagalang natin, rirespetohin natin at i-encourage at i-empower natin. Yun po ang sekreto, yung 7 bagay na to, pag naunawaan po ng mag-asawa, bata ka man nag-asawa, matanda ka man nag-asawa, pag natutunan natin ang 7 sekreto na to, ay ang buhay po natin ay paganda, payaman, palakas. Sweetheart, ano sasabihin mo? Payo sa kanila. Ay, papito na ba? Tapos na, Tapos 7 na, lang muna yun. wala. Masyadong mahaba na. Hindi, Yeah. magpayo ka na lang sa mga mag-asawa. For 44 years na namin, yan lang ang aming fundamental principles. Kaya gayahin nyo na lang. Copy-paste. At kami nagtagumpay, naniniwala ako, lahat ng mag-asawa, kasi bata po kami naging mag-asawa, nagkaanak po agad kami, 6 ang anak namin, maraming tao nang lait sa amin, nagsabi hindi kami magtatagumpay, pero mali po sila. Dahil ang natutunan po namin, magtiwala sa aming mga sarili, magmahalan kaming mag-asawa, at ang aming mga anak ay minahal din namin. Kaya ngayon, matagumpay ang buhay ng bawat isa sa amin dahil kasama namin ng Diyos. So magbibigay kami ng